Balik online classes bukas ang ilang paaralan sa loob at labas ng Metro Manila dahil sa panibagong tigil pasada ng mga jeep. Doble kalbaryo naman ang transport strike sa mga commuter. At live mula sa EDSA Reliance, nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Elaine, ano ang sentimiento ng mga pasaherong nakausap mo? Ngayon pa lang namong problema ng mga commuters sa 2 araw na tigil pasada na magsisimula bukas. Reklamo ng ilan, traffic na nga, magiging pahirapan pa yung pagsakay. Katakot-takot na traffic ang sinusuong araw-araw ng mga motorista at commuters sa Metro Manila ngayong magpapasko. Sabay-sabay na kasi ang biyahe ng mga pumapasok sa trabaho at eskwelahan at pati mga nagki-Christmas shopping. Tapos madaragdagan pa yan ng 2 araw na tigil pasada ng mga jeep simula bukas. Kaya talagang perwisyo yan sa maraming pasahero. Sobrang daming ma-stranded ng mga tao. So sobrang hassle sa amin yun sa nag-work tsaka sa mga namimili. The strike and the Christmas season, I think it is like a chaos. And even the before strike itself, all the buses are full of queue and it's very difficult. I came for this shopping mall. So yeah, it is going to be a distress to all the... Ayon sa transport group na Piston, nasa 100,000 tsuper sa buong bansa ang lalahok sa tigil pasada. Wala na raw atrasan nito lalo't mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabing wala ng extension ang December 31 deadline para sa consolidation ng kooperatiba para sa PUV modernization. Ang layunin talaga ng gobyerno ay para ayusin lamang yung ating public transport. Bakit nga hindi pwedeng rehabilitation? Bakit kailangan natin bumili ng ubod ng kamamahal ng mga halaga ng mga minibus na hindi naman talaga kaya ng ating mga individual na mga operator? Sa datos ng Department of Transportation, 70% na ng mga PUV sa bansa ang nakabuo at nakasali na sa mga kooperatiba at korporasyon. Mas mataas yan sa target na 65%. Katumbas yan ng higit 153,000 units. Nauna nang sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na hindi naman agad matatanggal ang franchise to operate ng mga di makakahabol sa deadline. Giit naman ng Piston, handa silang dalhin sa Korte Suprema ang usapin para ipaglaban ang kanilang kabuhayan. Sa pagsisimula ng transport strike bukas, ayon sa MMDA, may nakahanda silang 600 bus, jeep at iba pang sasakyan na magsiserbisyo sa mga may stranded na pasahero. Hindi rin magkakansela ng number coding ayon sa MMDA. May ilang LGU na sa Metro Manila ang nagkansela ng face-to-face classes, kabilang na ang lahat ng antas sa mga paaralan sa Muntinlupa. Gayon din sa mga kalapit-bayan at lungsod gaya ng Calamba, Cabuyao at Santa Rosa City sa Laguna. Balik distance learning din muna ang ilang kolehiyo at universidad sa Metro Manila at Laguna. Mayan, hindi Christmas lights yung mga nakikita nyo ngayon dahil ito po ang live na situation dito sa EDSA Reliance. Bumper to bumper pa rin po ang daloy ng mga sasakyan dito. Mabigat pa rin po yung traffic hanggang doon sa EDSA Ortigas. Pero paglampas po sa banda ng EDSA Ortigas, light to moderate na po ang daloy ng mga sasakyan papuntang Cubao hanggang Quezon Avenue. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa inyo, Mayan. Hindi ng traffic na yan. Maraming salamat sa iyo, Elaine Fulgencio. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.